Naninilaw po mga katribe po yung ilalim po ng ating lupa, ilalim ng puno ng kalamansi. Yan, lilalaglag na po natin po yung ating pong mga hinog para po siya ay bumawi at mabulaklak uli ng panibago ng pagpapabunga. Yung gaya ng mga pongka na ito, hindi naman na po ito pinapansin na rin po sa palengke, lalo na ngayon at mababa po yung ating reject, mababa po rin yung ating berde, hindi po naninilaw po mga katribe po yung ilalim po ng ating lupa, ilalim ng puno ng kalamansi. Yan, lilalaglag na po natin po yung ating pong mga hinog para po siya ay bumawi at mabulaklak uli ng panibago ng pagpapabunga. Yung gaya ng mga pongka na ito, hindi naman na po ito pinapansin na rin po sa palengke, lalo na ngayon at mababa po yung ating reject, mababa po rin yung ating berde, hindi po mapapansin na po itong ating kalamansi pagka po hinog na. Kaya lang ito papansinin mga katribya kapag po mataas ang presyo. Talaga po bumaba po ang presyo ng ating kalamansi matagal-tagal na, kaya malungkot man ang ating mga magkakalamansi ngayon wala pong pang-alaga, pangsabog ng abono sa kanya pong kalamansi ay hirap pa makakuha dahil doon sa baba po ng presyo. At lalo na yung naghintay tayo, kasi mga katribyan, naghintay rin tayo ng ating kalamansi para po siya ay tumaas, tuminag, maging maganda-ganda sana ang maging presyo. Kaya lang nag-abot-abot din, bagsak ang presyo ng kalamansi, kaya hindi po tayo ngayon kumita itong nakaraang taon saka po ngayon, dahil dami ng bunga ng kalamansi po natin, kaya wala naman pong halaga. Kaya malungkot po yun mga katribya, dahil siyempre marami ka rin pong ginastos, pinuhunan, although bagamat ay bunga na po ito ng tag-ulan pa itong bunga na ito, pero nagsabog tayo ng ating abono, kaya lang nagbunga po siya ng marami, di nga lang po siya na-tsempo doon sa magandang presyo. Kaya sa pagkakalamansi talaga, kahit anuman pong negosyo mga katribya, hindi po talaga nawawala po dyan yung pagkalugi. Kahit halimbawa ikaw ay maggugulay, magsasaka, kadalasan pa nga mas madalas pa ang lugi kaysa doon sa kita. Iba naman, which lang mga katribya. Sabi nga no iba, pagka hindi ka nalulugi at ang gusto mo lang ay puro kita, hindi ka magsasaka. Kahit sa negosyo, may nalulugi rin. Merong matumal na pagtitinda, may mabilis naman ang tinda. Kahit man po yung mga tindero at mga tindera, nalulugi rin sila, lalo na kung ang kanilang inangkat na gulay ay biglang bumagsak, mataas nilang nakuha, tapos biglang naging bagak at hindi mabenta. Kaya marami rin pong mga vendors umiiyak dahil nalulugi, pati yung kanilang puhunan ay nawawala. Tayo mga katribya, bunga lang naman po yung nahinog naman po sa atin, at mapapalitan naman po ito ng bunga sa darating. Malay natin baka sa susunod doon naman po yan ay humataw ang presyo. Kaya lang pagtaas na po ng presyo ng kalamansi, wala na rin po tayong pipitasin dahil una, mga hinog na po lahat, tapos wala na rin pong bunga ang ating kalamansi. Kaya ang gagawin lang po natin, magpapabunga po tayo ulit ng panibago. Kaya po malungkot
ang ating pong mga farmers saan man pong lugar, dahil marami rin pong nagkahinugan at sa palengke ang mga hinog po ay hindi na rin po pinapansin. Pero ang kamatis, grabe ang presyo, nag-aapat na raan pala sa Maynila ang tingi ng kamatis. Grabe yan, kasi kumisa ng magkasalungat eh. Pag mahal ang kamatis, mura ang kalamansi. Pag nagmura naman ang kamatis, magmamahal naman ang kalamansi. Iyon yung kadalasan na nagiging assessment ng mga vendors, mga tindero sa palengke, pati na rin sa bagsakan. Kaya malalaman mo na kapag ka po ang kalamansi ay umaangat ang presyo, sabihin bumabagsak po ang presyo ng kamatis. Lalo na po ngayon, pagka halimbawa nagkaubusan na rin ng bunga ng kalamansi at naging dilaw na rin, wala na rin siya lang makukuhang berde, tsaka pa lang siya ngayon, tataas ang presyo. Kaya lang, pagtaas ng presyo ng ating kalamansi, tayo po ay magpapabulaklak pa lang, mag-aalaga. Doon pa lang po tayo makakapitas sa buwan po ng Mayo. Kaya pagka halimbawa mga katribya, ito po ay ating inalagaan, pinabulaklak, Mayo na po ang ating harvest. Pero mahaba-haba rin po ang magiging bakante niya, dahil yung kanya pong hinog ay nandyan pa. Kaya naman manual po natin siyang pinipitas, dahil ayaw pong malaglag ng iba. Kung hihintayin natin na tumaas po ang kalamansi, matutuyo sa puno po yung hinog, hindi po gaano magbubulaklak ang kalamansi natin, kahit yan po ay ating masabugan pa ng ating abono, dahil dala-dala pa niya ang kanyang bunga, kaya maapektuhan. Kaya marami rin po mga katribya pong naghintay ng presyo, kaya lang sa kasamaang palad ay hindi po tumaas ang presyo ng ating mga kalamansi. Lalo po ngayon ay bumaba pa, kahit man po yung mga pigaan. Ayun, yung mga malaki kinikita dyan yung pigaan, dahil mas mura nilang nabibili, mahal naman nilang naititinda ang kanilang kalamansi juice. Ayan mga katribya, minsan talaga bagay ito, kung pinitas naman natin ito sa mababang presyo, wala rin naman po rin matitira din, dahil lahat ay puro gastos din. Ang gandahan naman kasi nito ay nalibre na po tayo ng ating abono sa kalamansi. Yun nga lang, medyo masakit nga lang po sa mata, dahil dumilaw. Yan. Pakain na lang po natin mismo sa kanyang sarili yung kanyang bunga, dahil bagak ang presyo. Yung ating pong mga farmers, mga magkakalamansi, maswerte po ngayon yung makakapag-alaga ng bunga, dahil yan po ang sisingit, dahil wala pong ganong marami po makakapag-alaga, dahil sa baba po ng presyo na yan. Dito lang sa amin, miski man po yung pagkapatubig, hindi na rin po maharap ng marami, dahil una-una agad na agad po yung kanilang kinikita saka kalamansi. Hindi sila makabili ng abono, lalo na po ang gamot na ginagamit, yung pesticide, sobrang kamamahal naman po niyan. Hindi ka naman po pwedeng tumawad. Marapa sa kalamansi natatawaran pero sa gamot na ginagamit, hindi ka po pwedeng tumawad. Manapa pa pwede kang taasan pa presyo, lalo na kung yan ay utang pa, lalo na sa mga agri-supply. Dilaw ang ating kalamansi. Malungkot mga katribya, January na, hindi pa po tumitinag ang kalamansi, magkos ay bumababa pa. Kaya kahit man po yung panigang na dati mataas, ngayon ay bagsak din ang presyo. Ayan, dami.
malungkot na balita mga ka-farmers sa ating pong mga magkakalamansi. Pero tayo, go pa rin. Tuloy pa rin po mga katibya po ang buhay. Tuloy pa rin po ang pag-aalaga. Hindi natin dapat ito sukuan. Kaya dun sa ating mga ka-farmers hanggang ganon, ang mga farmers magsasaka, hindi ka farmers kung puro mataas lang ang presyong gusto mo. Natural lang talaga, mayroong presyong mababa. Pati na rin po sa gulay. Although masarap talagang pitasin pagka mahal po ang presyo ng iyong paninda. Pero talagang mangingiwi ka rin muna sa asim pagka bagsak po ang presyo. Pero obligado mo naman pong alisin para hindi naman po masaktan ang puno ng inyong kalamansi. Kaya kami, go lang sapagkat marami naman po siya magiging ipapalit uli na bulaklak. Nakita ko marami pong mga bulaklak po na sumusulpot mula po noong umulan. Tapos ay yun na nga, nakatulong na rin sa kanya po yung kanya mga hinog na bunga, nagiging pataba. Ayan no, yung mga maliliit po na bulaklak po na yan no. Yan po mga katribya po yung talagang pag yung maganda magiging alaga natin dyan, pwedeng tsumbehin po yan yung presyo na yan. Dahil yung time na yan na mababa ang presyo, marami po dyan na hindi na po makakapag-alaga sa kalamansi. Baka iba nga dyan magpatay na yung mga matatandang puno, maaaring papatay na nila yan dahil ala na, hindi nila kaya na lang alagaan na. Kaya tayo naman mga katribya, go lang. Hindi, kung magkano yung abutan na presyo, go lang tayo. Ipagpasalamat natin sa taas. Importante, buhay tayo, may malakas na pangatawan, ligtas po sa mga mabibigat na mga karamdaman. O yan, kayamanan na po natin dyan sa taas. Hindi man tayo pinalad at tumaas po ngayon, hindi pa naman po ang huli. Tuloy pa naman, mahaba-haba pa po mga katribya po ang 2025. Sigurado naman at tataas man ang kalamansi, dahil ang baba ng kalamansi ay papunta naman yan sa taas. Hindi naman sa forever ang baba ng kalamansi. Tuloy lang ang ating pag-aalaga. Importante dyan, meron kang makukuha o mapipitas. Ayan, sarap sana nito, lalaki ng mga hinog. Kalamansi juice. Yung iba natin mga kalamansi na ipamahagi na po natin yung ating po mga harvest. Ayan, nagpapasalamat din po sila sa kung saan yung mga ating mga nahatiran ng kalamansi. Kaya sa sobrang dami rin, at saka di na po natin kaya kayong deliveran lahat. Ayan, iba natin mga nalinis na, una natin mga napitas, wala na po yung mga hinog. Yun, at pinapalitan na po siya ngayon mga katribya po ng bulaklak. Ito magulang po ang madahon, kaya pag ito'y nakatikim pa ng saganang tubig saka po ng ating abono, mamumuti ng bulaklak ito. Ngayon pa lang meron na po siyang mga bulaklak na sumusulpot. Lalo na yan pag iati po pang matutubigan. Sige mga katribya, ganoon po ulit, monitor, trabaho ulit po tayo sa ating pong kalamansi. God bless po sa inyong lahat. Bye bye.